Hello guys, magandang hapon. Ito ang inyong Turbogi, ang inyong Grab Taxi Vlogger. Vlog tayo sa araw na to guys, ngayong hapon dahil sinubukan kong pahinga, matutulog pati ako mga tulog dahil sa nangyari sa akin kaninang umaga. Tayo po'y bumili ng pagkain ng ating aso na si Justin. Pagtawid natin galing sa palengke papuntang Grahe. May nag-iingat lang sana yung kapwa natin mga driver, lalo na yung mga nagmumotor. Nung patawid ako guys, napakabilis ng takbo ng motor. Mabuti na lang at hindi napuruhan yung paa natin, pero nabagsak tayo, kaya ininda ko ngayon yung aking likuran. Ang masamang palad pa guys, ganito ang nangyari. Kanina nagposta ako, wala akong binanggit na ospital, wala akong binanggit na lugar, dahil malapit sa Grahe nga namin ang Osparuan, ang ospital ng Parañaque, ang community. Dumating kami doon guys 7:30. Ando doon yung isang nurse. Pagdating pa nga namin, wala na ako po doon sa nurse station sa information. Tapos sabi ka ako, nakiusap ako na baka pwedeng kung may mahigaan man lang, ihiga ko dahil sa pagkasakit ng likod ko. Ang sagot sa akin, wala pong bakante sir. Hindi, okay lang yun, kaya wala bakante. Ngayon ang ano lang, hindi ko sila nakitaan. Nasa emergency room, nasa emergency section sila, pero hindi ko sila nakitaan na bawat taong pumunta ng emergency, nababalisa sila, nag-iisip sila na ano. Alam niyo kung ginawa sa akin, binigyan ako ng papel. Maraming salamat kay Fernando Tayag na gumagabay sa akin doon sa ospital. Siya nag-fill up doon sa application para mabigyan ako ng card. Ngayon, binigyan ako ng card, wala nang kasunod na ano, wala nang kasunod na itong bigay mo lang sana ng person. Itanungin mo lang sana ako ano nangyari, paano nangyari, at anong sino nakabangga sa akin, nandito ba yung nakabangga sa akin. Wala silang ginawang ganun. Eh di para makapag-chat ako doon sa asawa ko na ano, kasi walang signal doon sa loob, lumabas ako. Ngayon dumating yung nanay ngayon ng nakabangga sa akin. Ngayon, kuya, doon dito tayo sa loob. Tatay na nga tawag sa akin, tatay dito tayo sa loob. O sige, pumasok kami. Di ngayon nagsabi siya, kasi may kaibigan din siya ng mga ano mga nurse. Nagtanong siya kung sino nagkaso sa amin. Sabi ko, wala nagkaso sa amin. Tinanong niya ngayon yung nurse doon sa ano. Sabi niya, kailan pa ba kayo dito? So mag-isang oras na kami dito. Ngayon, dumating yung doktor. Hindi ko alam kung sinong doktor yon. Sana makarating tong vlog kong ito at itong video mo ito sa pamunuan ng Parañaque City Hall. Kung sino mang naka-attach doon sa opisina ng ating ng mabutihing mayor ng Parañaque na si Olivares. Sana po masilip naman niya yung mga patakaran sa kanila ano. Ilan na kayang ordinaryong tao, mamamaya na ginagato gaya sa akin. Dumating yung doktor. Napaka-unprofessional niya. Parang di siya nasubrahan sa talino siguro. Kararating niya lang, sabi niya sa akin, huwag kayong magmamadali kasi nasa public hospital kayo. Kabibigay lang sa akin ng endorsement sa inyo. Tapos sabihin mo, nga mag-isang oras kayo mahigit dyan, pero ngayon lang binigay sa akin yun. Maghintay kayo. Nasa public hospital kayo. Ayusin ko lang yung papel. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya yung papel kaysa akin na namimilipit na sakit sa likod. At ngayon, di lumabas ako. Dahil nagsabi din sa akin yung nurse doon, na sir, nandito po kayo sa public hospital. Ganun ba? Pag public hospital, ganun ang nangyayari. Hindi nyo asikasuhin dahil public hospital kayo. Ganun ang trabaho nyo rito. Nasa emergency kayo. Kaya doon nagagalit na taas na yung boses ko. Dahil nga, ako na nga yung nagindihal, ako na nga yung may naramdaman. Ganun pag nakita nila sa akin. Napaka-professional ng mga tao dyan sa Osparuan, sa Parañaque. Sana naman makarating to sa pamunuan ng Parañaque. Silipin naman nila yung mga ugali ng kanilang mga staff dyan sa ospital. Ngayon, pangalawa, lumabas na ako. Tumawag sa akin, si Mr. Gagabuan, sana, papasok ka ba? Hindi. Kung maayos yung pag-approach, pumasok ako. Kung papasok ko doon sa ganong approach sa akin, mag-aaway lang kami doon dahil alam ko, magsasalita siya na hindi maganda. At ngayon, sa galit niya sa amin, hindi niya ko sinikap. Nindos kami doon sa OPD.
Naghintay kami ilang oras. Nasa emergency stage ako. Ito nga, ininda anong oras na ininda ko na ng sakit ng aking balakang. Kung nabigyan ako ng first aid kagad, at itong nurse din dito, kung nagbigay kagad, kung halimbawa man, yung doktor naka-assign doon ng umaga, pa-out na, dapat nag-endorse na siya na ganito, ganyan. Walang ginagawa. Di ako nagsisinungaling. Kasama ko yung nanay ng nakabangga sa akin, narinig niya mga pinagsasabi nila. At pati yun si Fernando, tayo nga kasama ko, nakita nila na walang nagasikaso sa amin doon. Kaya napakahirap sa sitwasyon natin. Akala ko ba maayos ang maging sitwasyon sa ating mga public hospital? Bakit ganyan? One time na nagkaroon din ako ng problema, nag-emergency rin ako nung panahon nung nabaril ako. Pero ang ganda na pinakita sa akin ng mga staff, mga nurse doon sa Maynila, hospital ng Maynila. Wala silang sinasabi sa akin, wala ako di inisikaso ka ako dahil emergency. Ganun ba kailangan lang mangyari? Kinakailangan naligo ka ng dugo, naligo ka na, nasaksak ka, nabaril ka, sa kanila patatarantat, ay asikasuhin ka nila. O wala silang nakita sa akin na fracture dahil ito lang naman ang sugat ko. Dito sa braso ko lang, ito lang, saka dito sa siko. At nakatayo ako, nakalakad, napipilipit sa likod. Pero kahit dapat nagtanong yung nurse muna kung anong nangyari at paano nangyari na dito ako sa emergency. Kaya sana pag tanto yung ibang mga opisyalis dyan, na sana naman huwag sila maging kumpante at silipin naman nila yung mga staff nila dyan sa ospital. Hindi ko lang nakuha ang mga pangalan ng doktor at saka yung nurse dahil yung damit nila wala nakalagay na pangalan. Siguro sinasadya nila para kung may magawa silang masama, hindi sila marikta na mareklamo. Siguro pagkatapos kong magpa-exam, gagawa ko ng complaints kanila. Dahil hindi talaga tama at hindi talaga maganda ginagawa nila. Sana guys, kung sino man nakapanood itong video ko, i-share nyo pa ito para makarating po sa inyong mahal na mayor sa Parañaque na si Olivares. Dito guys, dito na lang ang inyong Terbogi, ang inyong Grab Taxi Vlogger na nagsasabing kung may makukuha akong magandang informasyon at mapakinabangan sa lahat, patuloy akong gagawa ng aking vlog. At sa ngayon, hindi muna tayo makabiyahe ng mga ilang araw dahil sa pinipilipit ko sakit. Kung nabigyan na sana ako ng first aid kanina at nasikaso ako, dapat di-ikurat ininda itong sakit na ito na sobrang sakit na sa likuran ko. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to share my live and subscribe. Terbogi Official, ang yung Grab Taxi Vlogger. Bye bye. Hello guys, ito ang inyong Terbogi, inyong Grab Taxi Vlogger. Napa-video po tayo ngayon. At ang itong video natin ay para sa taong nakabangga sa atin. Dahil hindi naman nila nagawa mangumusta, tayo lang mangumusta sa kanila sa paraang ito. Diba guys, nung December 6, 7:13 ng umaga, binangga tayo ng motor. At nabanggit natin doon yung hospital ng Ospar 1, ang nurse na masyadong hindi naging sa akin dahil nasa public hospital tayo, pati yung doktor, at hindi pa rin natin nakukuha yung pangalan ng doktor na naka-assign nung alas 9 ng umaga noong December 6. At ito ngayon guys, isasama ko naman ngayon ang pangalan ng tao nakabangga sa akin na si Piol Aaron Chad Almendras, na hanggang ngayon hindi man lang nagpaparamdam sa akin, hindi man lang nagawa mangumusta kung ano ba mga kailangan ko pa at ano pa dapat bilhin. Tinatawagan ko po silang mag-ina, hindi na po sila sumasagot sa cellphone. Ang nanay po niya nagtuturo po sa Sukat Highway Elementary School. Ang tinuturuan niya ata na estudyante yung mga grade 10 or grade 12. At hindi ko nakuha yung buong pangalan ng mama niya na si Mrs. Almendras, pero siguro isa lang naman siguro ang Almendras dyan na nagtuturo sa Sukat Elementary School dyan sa highway. Sana maalala naman nila yung nagawa sa akin. Mahirap pala talaga ito guys, yung iniisip mo muna yung kapakanan at pang-responsibilidad ng iba.
at hindi natin iniisip. Dahil nung araw na yon na binangga ako at tatapos kami ng hapon mga bandang alas 3, at doon nirelease ko yung motor niya at may sulat siya doon sa traffic na handa naman siyang magbibigay o magbigay na pambili kung ano pang dapat kong bilhin. At para iniisip ko rin, dahil alam ko naman na maging sakripisyo niya, bukod sa wala siya magamit na motor, titikitan pa yung lisensya niya at magkano yung tubo sa kanya. Piniliwanag ng enforcer yun, magkano tubo siya dito at magseminar ka pa dahil involvement accident siya. Iniisip ko yun guys, kapakanan niya. Pero akala ko ang mga taong bibigyan mo ng kahalagahan, may balik sa'yo na magbibigay ng kahalagahan. Dahil yun nga yung araw na binangga ko, nag-itsing kunduling, walang binigay sa akin yun. Yun lang, binili ng nanay niya ang mga gamot. At hinintay namin yung X3 kung kailan ako ma-X3han. At nung pag-X3 naman, dumating naman yung nanay niya. Yun din, same as usual. Wala rin binigay pambiling gamot. So nag-message ako sa kanya na, ate, yung ointment po naubos na, bibili na lang ako at saka mag-order na lang ako ng back pain support sa likod. Sabi niya maghanap siya sa online. Sinubukan ko pumunta ng pharmacy dito sa Parañaque, wala akong nakitang back pain support. So inano ko yung online. Nung nakita ko online na bayaran ko, di rin nagagamit guys yung halagang 385 na bayaran nabili kong ano, kasi hindi pala talaga sapat. So nakakita ako doon sa may Mercury, sa may BGC na back pain support, nasa 2,000 pala mahigit. Kasi mula nung tinatawagan ko yung nanay niya, siya bago magpasko hanggang ngayon wala guys, walang paramdam, walang pagtatanong na pangumusta. Kaya siguro sa ganitong paraan ko na lang idadaan. At kanina ho, pinilit nating bumiyahe dahil kahit masakit pa yung likod, pero hindi talaga makabiyahe ako ng tuloy-tuloy. Kinakailangan mo ipahinga yung likod ko dahil sumasakit, kumikirot. Kaya ngayon umuwi ako at napablog ako ngayon. Na sana naman maisip nila na may isa silang tao na tinanggalan nila ng hanapbuhay sa loob ng isang buwan na, 3 linggo na nakalipas mahigit. Dahil noong December 6 pa lang, anong pizza na tayo ngayon, na tinanggalan nila ng kita, tinanggalan nila makapagserbisyo ng maayos sa mga tao na kailangan ng taxi dahil isa tayong taxi driver. Wala guys, wala ano. Kaya sana Aaron, kung may nakakilala man kay Aaron, ang pangalan niya po ay ulitin ko, si Piul Aaron Chad Almendras, na nakatira sa Sukat Highway. Na sana maisipan mo naman na kumustahin man lang ako. Kung ayaw nyo na talagang magbigay o magdagdag na para sa panggastos ko, okay lang. Sana naman mangumusta kayo dahil tandaan nyo, kayong dalawang magkapatid nagmumotor kayo. Paano kung makabangga kayo na hindi kagaya sa akin? Paano kung kayo din ang binangga? Maranasan nyo rin siguro yung hirap at ang sakit, pabayaan ka ng tao nakadisgrasya sa iyo. Sana malaking aral din to sa mga taong mababangga o mabiktima, na huwag mong isipin mo na yung para sa mga tao nakadisgrasya sa iyo, kundi yung sarili mo na kagaya ko. Mag-isang buwan na akong walang drive, sinubukan ko mag-drive kanina, pero ang sakit talaga ng likuran ko, hindi kaya. Pero pipilitin ko pa rin dahil kailangan natin kumain at bibili ng mga iba pa kailangan pa para sa ating iniindang sakit ngayon. So guys, sana kung may sino man ang nakakilala kay Mrs. Almendras na teacher ng Sukat Highway at kay Piul Aaron Chad Almendras, pakibanggit na lang, masyado silang pabaya at pinabayaan na nila ang taong binangga nila. So sa sunod kong vlog guys at sa aking video, huwag niyong kalimutan i-share, i-like. Ito ang inyong Terbugi, ang inyong Grab Taxi Vlogger na nagsasabi, God bless you all, advance Happy New Year.